Hello, great day. Po ang inyong voice master. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ito yung bedroom. Yung General Aguinaldo's bedroom. The widow General and his second wife Maria Goncillo occupied this bedroom. So ito yun. Dito sila natutulog. Ayun, doon na yan, mayayaman sila. So yan, ang kanyang kama. 5'3" lang daw si Aguinaldo. Nagpunta na ako dito mga August 30, 2014 nang pumunta ako dito. Ngayon ay January 14 ba yan? 2023. 9 years ago. Ayan. Di ba? Ang ganda. Diba mayaman ba? Bakit kuya mayaman ang mga Aguinaldo? Naligit yan yung magulang po niya. Okay. Mayaman talaga silang pamilya. Dito ginaganap yung mga ano yan, yung meeting nila naman. Galing mo. Itong lugar na to, anong taon pinayo? Anong taon po pinayo? 1845 po yan. 1840. 1814. Ang bahay ng kasalinan, binago ni Aguinaldo ang kanyang bahay noong 1919. Ang kasaysayan ng revolusyon ay nakasulat. Inglisin na nga natin. General Aguinaldo remodeled his house from 1919 to 1920. The story of revolution is written in its architectural details and interior design. Before his death, he donated to the Philippine government to perpetuate the spirit of 1896 revolution. The spacious reception hall has a 3-section ceiling. Featured are the dove, the sun motif, and Mother Philippines icon referring to the Filipino desire for independent nation. Ito ay small reception room. Journalist, politician, and important guests requiring a private audience with the general were led to this room. Sometimes it was called the music room because the family radio was found here. Yan ko na naman. Ito raw siya nakikipag-meeting. Yan yung unang-unang radyo. One wall panel is hidden door leading to the upper floor of the house. So, ito yung entrance going up. Kuya, di ba dito yung entrance papunta sa taas? Ito po yan. Meron. Tikretadaan po yan. Ito. Tagulang ito. Pipunan mo yan sa akin. Ito yun. Yan ang isa. Kaya pag gano'n. Nakaakyat naman ito sa pagpapalala. Oh.